Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang One Shot, na ipinalabas noong 2021. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Lieutenant Jake Harris na papunta sa isang lihim na misyon kasama ang kanyang grupo, kasama rin si Zoe Anderson, isang CIA analyst. Papunta sila upang sunduin ang isang bilanggo na hinatulan ng terorismo, si Amin Manser, na nakakulong sa isang lihim na bilangguan sa isang isla na pinapatakbo ng CIA. Pagdating nila, sinalubong sila ni Tom Shields, ang deputy warden ng bilangguan. Habang naglalakad papunta sa opisina ng warden, nakita nila ang ilang bilanggo na nakaluhod sa labas ng bilangguan. Dinala ni Tom sina Zoe at Jake kay Jack York, ang warden na namamahala sa lugar. Binalaan ni Tom sina Zoe at Jake na hindi madaling kausap si York dahil siya ay madaling magalit. Hindi rin siya magiliw sa kanila dahil wala siyang natanggap na opisyal na abiso tungkol sa pagdating nila. Nagtataka si York kung bakit biglang interesado ang CIA kay Amin Manser at bakit gusto siyang ilipat sa isang bilangguan sa Estados Unidos. Hindi ipinaliwanag ni Zoe ng detalyado ang dahilan ng paglipat dahil ito ay kompedensyal. Gayunpaman, kinumpirma niyang ang pagkuha at paglipat kay Amin Manser ay inaprubahan ng kalihim ng depensa, at ipinakita niya kay York ang opisyal na dokumentong pirmado ng kalihim. Ngunit iginiit pa rin ni York na hindi niya basta-basta pwedeng ilipat ang isang nahatulang teroristang bilanggo dahil ito ay napakadelikado. Nagpasya siyang tawagan ng kalihim upang kumpirmahin ang paglipat at inutusan si Tom na dalhin sina Jake at Zoe kay Amin Manser, na matagal nang nakakulong at sumailalim sa iba't ibang uri ng pagpapahirap. Ngunit nanatiling tahimik si Amin. Humiling si Zoe na tanggalin ang mga kadena ni Amin at nagsimula siyang magsagawa ng interogasyon. Ipinahayag ni Amin na isa siyang negosyante, hindi isang terorista gaya ng ibinibintang sa kanya. Sinabi naman ni Zoe kay Amin na siya ay ililipat na papuntang Estados Unidos. Nang marinig ito, iginiit ni Amin ang kanyang karapatan bilang isang mamamayang Briton na magkaroon ng abogado. Ngunit sinabi ni Zoe na binawi na ng foreign minister ang kanyang pagkamamamayan, kaya wala na siyang karapatang humiling ng anuman. Sa labas, binalaan ni Jake si Zoe na delikado ang paraan niya ng pagharap sa bilanggo, pisikal man o mental. Ngunit tila hindi ito pinansin ni Zoe at gusto nang ilipat agad si Amin Manser. Gaya ni York, ipinahayag din ni Jake ang kanyang hinala kay Zoe at sa CIA tungkol sa biglaang pagkuha at paglilipat kay Amin Manser. Ngunit sinabi lang ni Zoe na ayaw ng CIA na maulit ang mga pangyayari noong 11 ng Setyembre. May ilang kasamahan si Jake na naniniwalang may itinatago si Zoe. Gayunman, sinabi ni Jake na ang kanilang misyon ay simpleng pag-escort lamang kay Zoe at sa mga bilanggong ililipat, wala nang iba. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang truck ng mga bilanggo. Nagkaroon ng kaguluhan ng barilin ng isang bumaba sa truck ang isang gwardya. Binanggi ng truck ang gate, at isang grupo ng mga armadong lalaki na nagtago sa loob nito ang biglaang nagpaputok sa mga gwardya ng walang humpay. Hindi na naiwasan ang shootout. Walang nagawa sina Jake at ang kanyang grupo kundi tumulong sa mga gwardya. Kinuha ni Zoe si Amin mula sa kanyang selda at nagtangkang tumungo sa helikopter kasama si Jake at ilan sa kanyang kasamahan. Ngunit bago pa sila makarating, pinasabog ng isang armadong grupo ang helikopter. Nagtagumpay ang mga terorista na patumbahin ang mga gwardya at kontrolin ang lugar kaya napilitang humanap ng ligtas na taguan sina Jake at ang iba pa. Dinala nina Jake sina Zoe at Amin sa control room. Napabagsak ni Jake ang ilan sa mga kalaban, bagamat may isa sa kanila ang tinamaan ng bala at namatay. Sinubukan ni Tom na humingi ng tulong, ngunit winasak na ng grupo ng terorista ang communication tower, at tanging sa opisina ni York matatagpuan ang emergency call phone. Sa pamamagitan ng CCTV, nakita ni York na mahihirapan silang pigilan ang pag-atake ng mga armadong lalaki. Habang pinagmamasdan ang grupo, nakilala ni Zoe ang isa sa kanila, isang lalaking nagngangalang Hakim Sairif, isang dating bayaran na sundalo na naging pinuno ng isang radikal na grupo sa Syria. Hiniling ni Jake kay Zoe na sabihin ang totoo tungkol sa pag-atake ni Hakim at ng kanyang grupo at layunin ba nilang iligtas si Amin. Sa wakas, inamin ni Zoe na si Amin ay isang simpatyador at taga-pondo ng ISIS. Napatunayan ito nang matagpuan ng CIA ang ebidensya ng money laundering na isinagawa ni Amin sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, kung saan ginamit ang pera upang pondohan ang mga pag-atake ng ISIS sa iba't ibang bansa.
Sinubukan ni Zoe na kumbinsihin si Jake na kasangkot si Amin sa plano ng ISIS na magsagawa ng malaking pambobomba sa Washington, D.C. Kaya't determinado si Zoe na agad dalhin si Amin sa Estados Unidos upang pigilan ang planong pambobomba, dahil batay sa kanyang pagsusuri, alam ni Amin ang lokasyon ng bomba. Gayunman, mariing itinanggi ni Amin ang lahat ng sinabi ni Zoe at iginiit na hindi niya kilala sina Hakim Sairif at ang kanyang grupo. Sa huli, naniwala pa rin si Jake kay Zoe at nagplano na ilabas sina Zoe at Amin mula roon. Ngunit tila hindi sang-ayon si Tom kay Jake dahil hindi siya nagtitiwala kay Zoe at sa mga salitang tila kahina-hinala para sa kanya. Ipinasuot ni Jake kay Amin ang isang bulletproof vest. Sinabi ni Amin kay Jake na pagsisihan niya ang lahat dahil mas pinaniwalaan niya si Zoe kaysa sa kanya. Samantala, sa pasilyo, dalawa sa mga kasamahan ni Jake ang humaharang sa mga teroristang pilit na pumapasok. Ilang beses na silang tinamaan ng bala, ngunit nagawa nilang pigilan ang mga kalaban ng ilang sandali. Nais ni Tom na isuko si Amin kina Hakim Sairif at sa kanyang grupo upang tumigil ang pag-atake, dahil ayaw niyang maging biktima ang kanyang mga tauhan sa pagprotekta sa isang teroristang bilanggo tulad ni Amin. Ngunit hinarang siya ni Zoe at pinilit na protektahan si Amin. Dahil sa inis, hiniling ni Tom kay Jake na patayin si Amin. Nang tumanggi si Jake, kinuha ni Tom ang baril at siya na mismo ang nagtangkang pumatay kay Amin. Dahil sa banta na iyon sa kanyang buhay, isiniwalat ni Amin na ang kanyang 5 taong gulang na anak ay napatay ng isang missile mula sa militar ng US, habang sila ay nasa isang kasalan. Isang linggo matapos ang insidente, nilapitan si Amin ng isang pinuno ng radikal na grupo at ng kanyang kasamahan, at ginamit ang kumpanya ni Amin upang magsagawa ng money laundering. Sinabi ni Amin na labis siyang nagsisisi sa pagtulong sa kanila, dahil sa panahong iyon ay nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang anak, at ang kanyang puso ay puno ng galit at paghihiganti dahil sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak. Gayunpaman, iginiit ni Amin na wala talaga siyang alam tungkol sa planong pambobomba na tinutukoy ni Zoe. Maya-maya, nakatanggap sila ng video call mula kay York, na nagsabing hindi gumagana ang emergency phone sa kanyang opisina, at isa sa kanila ang kailangang umalis papunta sa RA. Hindi nagtagal, biglang naputol ang tawag dahil kinailangan ni York na harapin ang isang pag-atake mula sa mga terorista. Sinabi ni Tom kay Jake ang kinaroroonan ng RA kung saan balak ni Jake na pumunta upang muling isaayos ang signal frequency para makatawag sila ng tulong mula sa militar. Bago umalis, sinabi ni Zoe kay Jake na malamang nagsisinungaling si Amin, at kumbinsido si Zoe na alam ni Amin ang tungkol sa planong pambobomba at ang lokasyon ng bomba. Tumakas si Jake sa pamamagitan ng isang maliit na bintana na humantong sa isang lihim na lagusan upang makaiwas sa mga teroristang nasa pasilyo. Pagkalabas niya, tila nagtago si Jake nang makita niya sina Hakim at ang kanyang grupo na nagpapaputok ng baril sa mga sundalo at ibang mga bilanggo. Matapos nito, nakita si Hakim na may kasamang isang babae, isa sa mga opisyal ng administrasyon ng kulungan. Tinanong ni Hakim ang babae kung nasaan si Amin Mansur, at ibinunyag ng babae na dadalhin si Amin Mansur ng CIA at Navy SEALs papuntang Washington, D.C. Galit na galit si Hakim at pinatay ang babae. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Amin saan mang lugar. Mabilis na tumakbo si Jake papunta sa RA, pumatay ng ilang terorista, at matagumpay na nakarating doon. Gayunpaman, hindi alam ni Jake kung paano gamitin ang ilang kagamitan sa silid, kaya siya ay nabigla at hindi napansin na may pumasok na terorista na handang umatake sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si York sa tamang oras at napatay ang terorista. Sinubukan ni York na tumawag ng saklolo habang tumakbo si Jake palabas upang ilayo ang mga terorista. Samantala, patuloy na hinanap ni Hakim at ng kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ni Amin Mansur sa iba't ibang lugar, ngunit hindi pa rin nila ito matagpuan. Naniniwala si Hakim na si Amin ay nasa control room pa rin, kaya tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan, isang lalaki na medyo bata pa, at pinatatag ang kanyang loob sa pamamagitan ng mga papuri at pagbibigay lakas. Matapos banggitin ni Hakim ang panatang sinumpaan ng binata, na handa siyang mamatay para sa isang marangal na layunin at tumanggap ng gantimpala, isinuot niya ang isang pampasabog na vest at inatasan siyang isagawa ang isang suicide bombing. Nagulat at natakot ang binata sa misyon ng pagpapakamatay na iniatas sa kanya ni Hakim. Ngunit ang kanyang mga kasamahan ay nagsaya para sa kanya at tiniyak na ito ay isang marangal na gawain at siya ay gagantimpalaan.
Dinala ni Hakim at ng kanyang mga tauhan ang binata sa control room kung saan nila pinaniniwala ang nagtatago si Amin. Nagpakawala sila ng mga smoke bomb upang takpan ang paningin ng mga miyembro ng Navy SEAL team. Sa parehong oras, nakabalik sina Jake at York sa control room sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Plano ni York na patayin si Amin dahil si Amin ang dahilan kung bakit namatay ng walang kabuluhan ang kanyang mga kasama. Ngunit pinigilan siya ni Zoe at Jake. Muling nagkaroon ng matinding putukan, at lahat ng miyembro ng Navy SEAL team ay napatay. Napagtanto ito ni Jake at York at dali-daling tumulong. Ngunit huli na, ang binatang magsasagawa sana ng suicide bombing ay lumapit at pinasabog ang sarili sa harapan ng control room. Dahil sa pagsabog, nakaligtas sina Jake at York. Maging si Amin ay nakaligtas din. Ngunit sina Zoe at Tom ay labis na nasugatan at hindi na makabangon. Sinabihan ni Jake si Amin na manatili sa kanyang kinaroroonan, ngunit hindi ito sumunod at agad na tumakas. Nilapitan ni Jake si Zoe na nakahandusay at walang lakas. Sinabi ni Zoe na buntis ang asawa ni Amin. Sa kanyang huling hininga, hiniling ni Zoe kay Jake na dalhin si Amin sa Washington, D.C., upang iligtas ang kanyang asawa at hindi pa isinilang na anak. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan ng pumanaw si Zoe. Nagtago si Jake nang mapagtanto niyang pumasok na sa silid sina Hakim at ang kanyang grupo upang magsiyasat. Galit na galit si Hakim nang matuklasan na nakatakas si Amin. Ang layunin pala ng pagsakripisyo sa binata ay upang mapatay si Amin at hindi na siya makapagsiwalat ng impormasyon tungkol sa malaking pambobomba na kanilang binabalak. Si Tom, na tila buhay pa, ay nagsabi kay Hakim na nailabas na ni Amin ang lahat ng impormasyon. Pinatay siya ni Hakim matapos iyon. Inutusan ni Hakim ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap kay Amin. Ngunit di nagtagal, nakatanggap si Hakim ng balita na magpapadala ang militar ng Estados Unidos ng air support sa lugar upang pigilan ang kanilang pag-atake at dalhin si Amin Manser sa Washington, D.C. May isang tauhan na nagmungkahi na ipagpaliban muna ang paghahanap kay Amin Manser at agad na lumikas mula roon. Ngunit matigas ang ulo ni Hakim at iginiit na hindi sila aalis hanggat hindi nila napatay si Amin Manser. Hindi napansin ni Hakim at ng kanyang grupo na nagtatago si Amin sa mga tambak ng mga bangkay ng mga bilanggo. Pagkatapos noon, dali-daling nagpalit ng damit si Amin at nagkunwaring isa sa mga tauhan ni Hakim. Ngunit, agad na natuklasan ang kanyang pagtatago, at agad siyang ikinulong sa isang selda. Hindi kalayuan si Jake nang arestuhin ng grupo ni Hakim si Amin. Agad na inatake ni Jake ang mga tauhan ni Hakim na nagbabantay sa selda ni Amin at nailabas niya ito. Dinala ni Jake si Amin palabas at sinubukang harapin ang mga terorista, kahit na ngayon ay mag-isa na siyang nakikipaglaban dahil lahat ng kanyang mga kasamahan ay namatay. Ngunit tumakas si Amin at iniwan si Jake. Kahit ganon, hindi natakot si Jake at buong tapang na pinabagsak ang mga terorista isa-isa. Samantala, natagpuan ni Hakim at ng ilan sa kanyang mga tauhan si Amin at binaril siya. Nang malapit ng patayin ni Hakim si Amin, biglang dumating si Jake at inatake siya. Habang naglalaban sina Jake at Hakim, tumakas si Amin dahil nakasuot siya ng bulletproof vest kaya nakaligtas siya. Sa huli, napatay ni Jake si Hakim at hinabol si Amin. Nahuli ni Jake si Amin at sinubukang pigilan siya sa pagpapakamatay. Sinabi ni Jake kay Amin na buntis ang kanyang asawa at malamang nasa lugar ng pagsabog siya. Sinubukan ni Jake na kumbonsihin si Amin na itigil ang pagpapakamatay at sumama sa kanya papuntang Washington, D.C. Di nagtagal, lumitaw si York na nakaligtas rin at nagbanta na papatayin si Amin. Ngunit hinarang siya ni Jake at sa huli ay napigilan si York na patayin si Amin. Matapos mapaniwala si York, bumalik si Jake kay Amin at sinubukang kumbinsihin siyang makipagtulungan upang pigilan ang plano ng pambobomba, para mailigtas ang buhay ng asawa ni Amin at ng kanilang hindi pa isinilang na anak, pati na rin ang milyon-milyong tao. Sa huli, pumayag si Amin at nagpasya siyang sumama sa Washington DC upang ipakita ang lokasyon ng bomba, kasabay ng pagdating ng mga helicopter ng US Air Force. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita kay York na tahimik na nakaupo habang pinapanood sina Jake at Amin na umaalis sa isla. Ang aral na makukuha natin sa pelikulang ito ay ang radikal na mga kilos ay nagmumula sa bawat individual at walang kinalaman sa anumang partikular na relihiyon o paniniwala. Ginagamit ng mga radikal na grupo ang ibang tao sa pangalan ng relihiyon o pananampalataya, ngunit ito ay para lamang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.